Mayroon daw dalawang teams na interesado dito sa big man ng TNT tropang 5G na si Brandon Ganuelas Roser at yan ay ang Converge Fiber XS at itong Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon kasi, itong si Roser, alam natin isa yung integral part ng TNT tropang 5G. Pero ganun pa man, hindi nawawala ng interes yung ibang mga teams na subukan itong makuha sa pamamagitan ng isang trade. At ngayon, kung sakasakali nga na gumawa sila ng ganyang klaseng hakbang, for example ng Magnolia, pwede nilang i-offer na kapalit dito kay Brandon Roser si James Laput. Alam natin na kulang sa center ngayon itong TNT tropang 5G dahil sa ACL ni Eram. So kung i-offer ng Magnolia itong si James Laput, magkakaroon na ng 6'10 center ang koponan ni Coach Jot Reyes. Samantala naman ang Converge, pwede nilang ibigay itong si Pau Havillonar. So yan yung mga pinag-aaralan dapat ng Converge lalo na at meron silang nakuhang offer mula dito sa Magnolia at pati na rin dito sa Converge. Kung pag-uusapan naman yung value, siguro mas nakalalamang itong si Laput kay Havillonar dahil si Laput ay isang 6'10 center, gayong si Havillonar ay isang 6'6 na power forward. Depende na lamang yan kung alin ang mapipili ng management ng TNT tropang 5G. Ang Magnolia Chicken Templados naman ay willing na i-trade ang mas matangkad na si Laput para dito kay Roser dahil nakikita nila na mas athletic gumalaw itong si Roser. Plus ito ay merong 3-point shot. So ibig sabihin, pwede dito sa opensa at sa depensa at yan ang parang nababagay dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nga ngayon, itong Magnolia nakikita na natin yung magandang kalalabasan ng kanilang line-up, lalo na kung magiging mas malakas talaga yung kanilang performance dahil alam natin mataas na expectations ng tao. So kung sakasakali nga na makuha nila itong si Brandon Ganuelas Roser, lalong lalakas ang kanilang roster. Sa ngayon, itong Phoenix Fuel Masters ay no comment pa rin dito sa balita na si Matthew Wright ay gusto na raw bumalik dito sa PBA. Siguro naman nabalitaan nyo na several weeks ago. Officially nireport ng Spin PH na itong si Wright ay bumalik na dito sa Pilipinas. At open na raw siya na maglaro dito sa PBA. So ang tanong dyan ngayon, ito kayang Phoenix ay gusto pa siyang ma-retain. Kasi kung maglalaro si Matthew Wright sa PBA, ang rights nito ay nandito sa Phoenix Fuel Masters. Mababago lamang yan kung itong si Matthew ay i-trade ng Phoenix sa ibang team. Itong si Wright obviously magiging mataas ang trade value niyan dahil bago siya umalis sa Phoenix, siya ang franchise player nito kasama si Calvin Abueva at si Jason Perkins. Kung babalik si Matthew Wright at sa Phoenix maglalaro, ang lakas ng lineup ng Phoenix. Tandaan natin, tinalo nila itong San Miguel Beermen sa pangunguna. Itong sila Tyler Tio, Richie Rivero, Kyle Balungay at itong si Jason Perkins. Kung idadagdag mo pa si Matthew Wright dyan, biglang ang lakas nitong Fuel Masters. Ngayon, maisipan naman nilang i-trade itong si Matthew Wright. Ang daming teams na magkaka-interest dyan. Obviously, yung SMC at MVP Group, pati na ang Converge Fiber Access, magugustuhan din kunin yan. Kaya nga, sabi nga nila, no-lose situation ito para dito sa Phoenix. Kung i-retain nila si Matthew Wright, ang laking bagay niya, magkakaroon sila ng isa pang additional scorer. Kung ite-trade naman nila to, sigurado makakakuha sila either ng first round draft pick o kaya ng isa pang starter. Kaya iyan talaga magiging isa dito sa mga sabihin na nating magandang outcome ng pagbabalik ni Matthew Wright dito sa PBA kung sakasakali. Kaya nga maraming naniniwala na ito si Matthew Wright talaga magiging malaki ang tulong niyan para dito sa kupunan ng Phoenix, lalo na ito si Coach Willie Wilson na talagang determinado na manalo ng kampyonato or at the very least makaabot sa playoffs ngayon.